Hello mga kaindi, no? Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, no? Samahan niyo po ako sa araw na ito para sa ating magandang talakayan para sa ating pananampalatayang Katoliko, no? Gabayan tayo naman ng Panginoong Diyos para makapagbigay po tayo ng magandang sound at magandang topic sa araw na ito. Kung sino man po yung mga nanonood or nandito po, paki-shoutout po kung okay po yung ating sound sa araw na ito bago po tayo magpatuloy, no? So muli, napakaganda po yung ating itatopic tungkol po sa Antikristo o yung 666 na tinutukoy sa banal na kasulatan. Paano po natin ma-identify ang tunay na Antikristo? Dahil ito pong ating tatalakayin ay in defense of our Papa Sino na pinagbibintangan ng ating mga separated brethren, yung ating Papa Sino, yun daw ay Antikristo, no? Ito po, kikilatisin at kikilalanin po natin sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia kung ano-ano yung mga katawagan sa tunay na Antikristo. Kung ito ba ay tama ang kanilang bintang o allegation against sa ating Catholic faith. Samahan ninyo po ako sa maikling oras na ating pagtalakay patungkol po ito sa tunay na mapapagkakilala natin ang Antikristo na tinutukoy sa Biblia upang madepensahan po natin ang mga papa o ang papasi na ating simbahang Katoliko. Kung okay po yung ating sound, paki-shoutout po tayo para po tayo magpatuloy, no? Bago po ang lahat, ito pong video ay pwede nyo pong i-share, i-like, and subscribe. Pag-aari po ito ng In Defense of the Truth page, no? At ito po ay mayroong restriction at mayroong copyrighted. Salamat din po, bago po ang lahat, sa mga taong patuloy na nandito at sumusubaybay sa atin, lalo-lalo na yung mga taong tumutulong sa atin, material, financial, spiritual, no? Hindi na natin i-mention yung kanilang name. At ganun din po, yung mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19 at sa lahat ng mga naging biktima nito, ipanalangin natin sila. Ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, ipagdasal din po natin sila. Ganun din po, nangangailangan po ng tulong, lalo-lalo na material at financial na tulong, yung pong ating mga kababayan na mga Bicolano at mga taga Marikina at taga Cagayan na Isabela, dahil sila po ay sinalanta ng bagyong si Ulysses, no? Nawa, sama rin po natin sila at ipaabot po natin ang ating panalangin para sila ay mabilis na makarecover, lalo-lalo na po yung mga naging biktima ni Ulysses at ni bagyong Rolly, bagyong Rolly nga ba yun, nung mga nakaraang mga nagdaang bagyo. Ipagdasal natin sila at sama-sama natin sila ipanalangin. Ganon din po yung mga taong patuloy na nanghihingi ng ating panalangin, isama po natin sa kanila ang kanilang mga intensyon at isama din po natin ang kanilang panalangin physical at spiritual na kagalingan. Muli, tungayan natin ang maikling topic na ito, no? Actually, umaabot tayo ng 1 oras mahigit. So, kung okay po yung ating sound, paki-clear po para po tayo ay mag-umpisa at nang sa gayon po ay maging maganda po yung ating sound sa ating pag-uusap sa araw na ito, no? Ang ating tatalakayin ay yung tunay na katauhan, no, ng Antikristo na tinutukoy sa Biblia na magagamit natin po itong pangdepensa, no? So, salamat sa inyong lahat at nandito po muli tayo. Okay. So, ano ba ang katauhan o ang tunay na mapapagkakilanlan diyan sa tinatawag nating Antikristo na tinutukoy ng banal na kasulatan? Mayroon po bang matibay na batayan kung sino yan? Tatalakayin po natin dito gamit yung ating mga talata ng Biblia, yung ating CCC at yung iba pang mga referensya na ating gagamitin. So, okay po ba yung ating sound, mga kaindi, para po tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral, no? Ano pa ang katangian ng Antikristo? Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2, no? Verse 3, sabi po ng ganito ng nakasaad sa Biblia, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, no? Tinawag itong suwail, no? Na tiyak na mapapahamak, no?
Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat na kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Take note ha, ang suwail na ito, ang Antikristo na ito, ay itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. No, pansinin niyo, kakalabanin ng suwail na ito ang mga kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. No? Doon natin makikita sino yung mga kumakalaban sa ating mga bine-venerate na mga saints, yung mga bine-venerate natin na mga holy people, no? Kinakalaban nila to, no? Isa po itong palatandaan na itong suwail na to at yung kumakalaban dito ay mga ahente ng suwail, no? So alam na natin, no, ang suwail na ito kakalaban at ito upo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos, no? Okay, tuloy natin. Hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama ninyo? No, bilin ito ni Apostol Pablo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon, ngunit ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ibig sabihin, malalantad na, no? Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Take note, no? Ang suwail na ito ay taglay ang kapangyarihan ni Satanas, no? Hindi kapangyarihan ni Kristo, no? Hindi kapangyarihan ng authority ng simbahan. Kung di ang sabi, taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng pampalinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila, no? Gagawa yan ng mga kababalagan, mga aral na kung ano-ano, salungat sa turo ng simbahan, di ba? Magpapakilalang ganyan, lalaitin si Kristo, magtuturo ng aral against sa simbahang Katoliko, no? Yan po ay isang katangian ng suwail na tinutukoy sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and the following verse hanggang 10, no? Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya, no? Sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. So, napakalinaw, no? Nagbigay na ng babala ang Apostol San Pablo sa 2 Thessalonians na itong suwail na to o itong Antikristo na ito lalaitin at kanyang aatakihin, no, yung mga pinalalagay na mga banal doon sa ibang kasulatan, pinalalagay na banal at sinasamba ng mga tao, no, aatake, even magsasalita ito ng mga sinungaling, no, mga kasinungaling, mapanlinlang na mga himala at pandaraya, no? Ito ang mapapahamak yung mga taong ayaw umibig sa katotohanan, na umalis sa katotohanan, mas pinili pa nila ang mga kasinungalingan at kamalian na tinuturo ng mga ahente ng suwail na ito, no? Yan po ang katangian ng suwail. Kung titingnan natin ang ating simbahang Katoliko, kahit kailan wala pong Santo Papa na lumaban at nag-oppose sa simbahang Katoliko sa lahat ng katuruan nito, no? Wala pong itinurong sino mang Santo Papa na lahat ng kanyang mga pananalita ay against sa Catholic teaching at wala po silang na-define na heretic teaching. Kaya napakalayo po ng kanilang bintang sa simbahang Katoliko, no? Kakalabanin nito ang mga pinalalagay na mga banal, no? Hindi kailanman kinalaban ng simbahan o lalo-lalo na ng mga papa ang mga banal, bagkus sila pa po ang nagpa-publicly proclaim para ang isang tao ay maging banal. So salungat doon sa bintang nila na ayon sa Biblia, no? So ano ba ang mga tinutukoy ayon kay sa Johannine Efeso, no? Gamitin natin ang sulat ni John, no? Sa 1 John, kung meron po kayong Bible, no, basahin natin. Sa unang sulat ni San Juan, ganito ang sinasabi, no? Chapter 2 verse 18, ganito ang sinasabi. Basahin po natin, no? Take note po kung okay po, shout out po kung okay po yung ating sound
para po mas maging maganda po yung pakisabi po kung mahina or malakas, no? Buti po medyo nakabalik. Sabi dito ng unang Juan chapter 2 verse 18. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. So, nagbabala na ang mga apostol na marami ng mga dumating na mga Antikristo. Natalakay na natin dito sa ating page at saka sa channel kung sino-sino yung mga dumating na mga Antikristo at patuloy silang nagdadatingan para usigin at alipustahin ang simbahang Katoliko. Pero ang sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. No, napakalinaw, no? Marami ng mga lumitaw na mga Antikristo, no? So, doon pa lang yung babala ni Apostol John, no? Sa kanyang sulat sa unang Juan 2:18, no? At sa 1 John din ng chapter 4, kung titingnan natin, ganito pa po ang sinasabi niya patungkol sa Antikristo na ito. Sabi rito, kung hindi gayon ang kanilang ipinahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating ngayon ay nasa daigdig na nga. No? Espiritu ng Antikristo. Gaya doon sa Thessalonians, no? Kakalabanin yung mga pinapalagay na mga banal at sinasamba ng mga tao. Sino ba yung mahilig kumalaban sa ating mga dinideklara ng sanbahan ng mga banal? Di ba? Hindi naman kinakalaban ng Santo Papa ang mga banal. Bagkus sila pa ang nagpa-publicly proclaim sa mga banal. At sabi dito, no? Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nasa daigdig na, no? Yung mga nangangaral ng mga against sa Catholic teaching, yung mga against at nag-o-oppose sa simbahang Katoliko, na pinagbibintangan ang simbahang Katoliko, isa po yan sa mga palatandaan na nandito na ang kalaban na hinihintay natin, yung tinatawag na suwail. Okay, no? So, tingnan naman natin doon sa, balik tayo sa John uli, no? Chapter 2, verse 19, sabi doon, napakaganda ng sinabi. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Yung mga umaalis sa simbahang Katoliko, pagkatapos umalis, aatakihin, tutuligsain ang simbahan. Sabi nga ni Apostol San Juan, hindi yan tunay na atin. Mas pinili pa nga daw nila ang kamalian kaysa ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. No? Okay, napakaganda po ng tinura ng Johannine Epistles, no? So, tingnan naman natin yung sinasabi sa 2 John, no? Sa 2 John, no? Sa 2 John chapter 2, so, shout out po kung okay yung chapter 2, no? Sa 7, ang sabi dito, basahin natin. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. No? Marami ng mandaraya sa panahon natin ngayon. Yung mga nagtuturo ng against sa Catholic Church, yung mga nag-o-oppose dito, yung sinisira ng simbahang Katoliko, yung mga anti-Catholics. No? Sapagkat nagkalat na sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin si Kristo ay naging tao, no? Naging tao, pero hindi sinabing tao lang, no? Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Meron tayong mga separated brethren na against at ayaw nilang matanggap at hindi nila kayang tanggapin na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ang kanilang mga aral ay tao lamang. Alam na natin kung sino yung mga yon at hindi na po natin para pangangalanan, no? Maging aware po tayo. Binigyan na po tayo ng babala noon pa ng banal na mga apostol. Okay. So, napakalinaw po. Sino ba ang mga ito at ano ba ang mga katauhan ng mga antikristong ito? Unang-una, yung binasa natin, no? Sino ba itong antikristo na to? Okay. The Antichrist, yan, babasahin natin. Sino ba yung the Antichrist? Who is the liar but he that denied that Jesus is Christ? He is Antichrist that denied the Father and the Son. No? Yan ay mababasa doon sa unang Juan chapter 2 verse 22. Ito na yung mga katangian ng Antichrist. Kailanman hindi natin dinideny ang pagiging both human and divine ng ating Panginoong Hesukristo. At walang turo ang simbahang Katoliko, even ang mga Santo Papa, na si Kristo ay tao lamang. But
Jesus Christ, both human and divine. Yan po ang doktrina at dogma ng ating simbahan. Sabi dito, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay ang Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. No? Walang naniniwala. Pag sinabing nila na si Kristo hindi Diyos, sa Ama lang naniniwala, ano sabi? That is an Antichrist. Alam na natin kung sino ang nagtataglay ng mga ganitong aral sa panahon natin ngayon. Kaya nga tayo mayroong Trinity, no? Naniniwala sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Pero kung hindi naniniwala sa Ama at sa Anak at tanging Ama lang, that is an Antichrist. Okay, no? Another, unang palatandaan. Okay. Pangalawa, tinatawag itong the man of sin, no? O yung tinatawag na the son of perdition. Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, ganito ang sabi, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there are coming a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. No? Tinatawag itong man of sin and the son of perdition. No? So tingnan natin ito doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, nung yung pong sinabi ko sa inyo, no? Nandoon po. Kung gusto niyo po, gamitin niyo po yung KJV Bible para mayroong sabihin ay hindi Catholic yung ginagamit na ng nating Biblia, no? Sabi rito, no, itong Antichrist ay mayroong katangian na man of sin and son of perdition. Ayon sa 2 Thessalonians, no? 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, ganito ang sabi, no, napakaganda. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban nang dumating mula sa pagkataliwakas ang pahayag ng taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ayan, no? Unang-una, ito ay Antichrist. Pangalawa, man of sin and the son of perdition. Yan ang mapapagkakilanlan sa mga Antikristo. Ano pa? Yung tinatawag na loneless one, no? Lawless one. No? Anong talata naman yan? 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, ganito ang sabi. And then shall the wicked be revealed, no? Wicked, no? Yung lawless one. From the Lord shall resume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan, no? Yung tampalasan, yung lawless one. No, ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang pagparito ay lilipunin. No? Tinatawag itong lawless man o isang taong tampalasan. Okay, no? Yan yung mga katangian ng mga Antikristo na ibubunyag natin na taliwas doon sa sinasabing bintang nila sa ating mga kapapahan o yung papasi. Pangatlo, pang-apat, ito yung tinatawag na halimaw, no? Okay, ito yung tinatawag na halimaw. Mababasa ito sa Revelation chapter 11 verse 7. Okay, basahin natin, no? Revelation chapter 11 verse 7, no? Salamat sa mga nanonood. Sabi, and when we shall have finished their testimony, the beast that ascend of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. At pagkatapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon, mula sa kailaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayin sila at sila'y papatayin. No? Ang pang-apat na katangian ng Antikristo na to ay isang halimaw. No? Hindi po ito yung halimaw na literal. No? Yung pong kanyang attitude at behavior, kaya po siya tinawag at binansagang halimaw. Dahil ang ugali nito ay hindi ugaling tao, kundi ugaling halimaw or hayop or beast, kaya tinawag siyang halimaw. Okay. Panglima, yung tinatawag na bloody and deceitful man, no? Yung panglima, yun ang kanyang katangian, no? Sabi doon sa Salmo chapter 5 verse 6, basahin natin, no? So, take note niyo po para magamit natin kung paano natin idedepensa na yung mga bintang nila na ang paparaw ay Santo Kristo. Ito pong matalata na to ay hindi lalapat kailanman sa ating Santo Papa, no? Una sa Salmo chapter 5 verse 6, ganito po ang mababasa. Basahin natin. Okay. Sabi po dito, mga kaindi, no? Sabi dito, "Do shall destroy them that speak leasing, the Lord will abhor the bloody and deceitful man." No?
iyong lilipunin sila na nagsasalita ng mga kabulaanan. Kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at mandaraya. No? Ang taong pala ito ay bloody and deceitful man. No? So, yun po ayon sa Salmo chapter 5 verse 6. No? The blood, lilipunin sila na nagsasalita ng kabulaanan, yung deceitful man, at at mandaraya. No? Ayan, kabulaanan, kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at mandaraya. Mabangis, bakit mabangis? Dahil walang awang pumatay ng kapwa-tao, no? Sino to? Yung mga emperador during that time na pine-persecute ang mga early Christian church, no? Sila yung mga martyrs, no? Pinagpapapatay nila yung mga early Christian, kaya tinawag silang a bloody and deceitful man. Okay, amen. Another, no? Yung pang-anim na mapapagkakilanlang, tinatawag naman itong the wicked one, no? The wicked one. Okay. So, basahin natin ang Salmo chapter 5, chapter 10, no? Salmo chapter 10, no? Chapter 10, verse 2 and 4. The wicked in his pride both persecute the poor. Let them be taken in the device that they have imagined. Sa kapalaluan ng masama, ang dukha ay hinahabol na mainam. Nahuhuli nawa sila sa mga lalang sa kanilang inaakala. 4. The wicked, through the pride of his contents, will not seek after God. God is not all his thoughts, no? Ang masama, the wicked one, ito yung masama, no? Isang katangian to ng Antikristo. Daw, ang masama sa kapalaluan ng kanyang buka ay nagsasabing hindi siya nasisiyahan. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos, no? Hindi naniniwala itong wicked one na to, no? Na talagang kapalaluan, kasinungaling ang kanyang mga pinagsasasabi, lalo-lalo na yung mga ginagawang pagpe-persecute doon sa mga early Christian church. Kailanman po ang ating simbahang Katoliko, lalo-lalo na ang mga kapapahan natin, no? Hindi po yan nag-persecute, bagkus ang simbahan pa natin ang pinersecute. So, doon natin makikita na taliwas yung mga bintang nila sa ating simbahang Katoliko. Yung pang-pito, yung tinatawag na the man of the earth, no? Sino itong the man of the earth, no? Yan ay mababasa natin sa chapter 10 ng Salmo ang 8. He sit in the lurking places of the village, the secret place that the murderer, the innocent, his eyes are privily set against the poor. Siya ay nauupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay natititig laban sa walang pagkakadili. No, ito yung mga sinaunang mga emperador, no, na talagang ang kanilang mata ay nakatuon lamang para i-persecute doon sa mga early Christian, no? Kailanman po wala pong papa na nag-utos na pumatay ng maraming Kristiyano, no? Pero itong mga emperador, mga antikristo na tinalakay natin sa mga nakaraan nating topic, actually part 2 na to, no? Pinangalanan natin kung sino niya, no? Yung nagtataglay ng tatak na 666 o yung tinatawag na karigma, no? Sinalakay na po natin yan, no? Siya po ay mauupo bilang isang pinuno, no? Ang Santo Papa bilang head servant dito sa simbahang Katoliko, no? Hindi siya ang pinaglilingkuran, bagkus siya ang naglilingkod. Pero itong Antikristo, ang katangian niya, siya ay mauupo, siya ay paglilingkuran ng maraming tao. Pero ang Santo Papa, naglilingkod po at servant of God ang ating Santo Papa na naglilingkod yan sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Excuse me lang, iinom lang po tayo. Ito pa ang ating makikita. Yung pangwalo, ito po, the mighty man, ibig sabihin makapangyarihang tao, no? Yung pangwalong katangian ng Antikristo na ito, no? Yan ay mababasa natin sa Salmo 52, no? Yan ay mababasa sa Salmo 52 verse 1. Yung Antikristo ng kanyang mga katangian po yung sinisiwalat natin. The chief musician, sabi dito, no, chapter 1, bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahan lang ng Diyos ay palagi. Sabi dito, no? Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man?
and goodness of God endured continually. Bakit ka naghahambog sa kasamaan, no? Yan po ang katangian ng Antikristo, mayabang at hambog sa kasamaan at makapangyarihang tao. Tandaan natin, ang mga naging emperador, karamihan ay mga hambog at pinakikilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga Diyos, no? Ayan po, kaya napakalayo po ng bintang ng ating mga separated brethren doon sa ating mga Santo Papa na tinutukoy ng 666. Sino ba ang nagbansag sa simbahan o sa mga kapapahan na ito ay Antikristo? Isisiwalat po natin kung kailan po ito nagsimula at kung sino ang nagkaka ng against na to laban sa mga kapapahan at sa ating simbahan. Okay. Pang ikasyam na mapapagkakilanlang, siya ay kaaway. He is the enemy, no? Siya ay kaaway, no? Salmo 55:3. Yan, basahin natin, no? Sa Salmo 55:3, siya ay itinuturing na kaaway. Yes, no? Kasi nag-o-oppose siya sa ating simbahang Katoliko at lalo na sa Diyos. Sabi, because the voice of enemy, because of the oppression of the wicked, for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagbighati ng masama, sapagkat sila'y nagagis ng kasamaan sa akin, at sa galit ay inuusig nila ako. Sino itong mga nang uusig sa simbahang Katoliko? Sino itong mga wicked o masasama na panayang alipusta sa simbahan during the early Christian Church at patuloy na ginagawa ngayon ng mga miyembro ng wicked one na ito o yung tinatawag nating son of perdition, no? Kawawa yung mga naging mga miyembro nito na walang ibang gawin kundi tuligsain ang simbahan sa utos ng mga galamay ni Satanas na nandito na sa ibabaw ng mundo, no? Kaya wag po tayong padadaya, kilatisin muna nating mabuti gamit ang mga talata ng Biblia kung sino yung tinutukoy na Antikristo, no? Magagamit niyo po ito sa pagdepensa ng ating simbahan at sa ating kapapahan. Yung pampito, yung pangsampu, tinatawag itong the adversary. Ayan, no? The adversary. Yan po ay mababasa natin doon po sa Salmo 74:18. No? Doon pa lang sa Old Testament, alam na, no? Kung sino itong Antikristo at katangian nito, no? Salmo 74, ito po ang sabi, chapter 8 hanggang 10. Napakaganda, sabi rito. They said their hearts, let us destroy them together. They have burned up all the synagogue of God in the land, no? We see not our signs, there is no more any prophet, neither is there among us. And they know how long, no? O God, how long shall the adversary reproach, no? Sabi, O God, how long shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme your name forever? Ayan. Doon palang hinulaan na yung anong katangian ng Antikristong ito, no? Kanilang sinabi sa kanilang puso, sabi nga maraming Antikristo kaya plural yung ginagamit dito, no? Kanilang sinabi sa kanilang puso, ang ating gibaing paminsan kanilang sinunog ang lahat ng sinagoga ng Diyos sa lupain. Pansinin mo yung sinagoga, ito yung parang sa panahon natin ay yung mga liit na simbahan o yung kapilya. Hanggang ngayon patuloy na sinusunog ng mga alagad ni Satanas ang sinagoga o kapilya o simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Sa Old Testament pa lang, alam na nasusunugin nila ang sinagoga ng Diyos sa mga lupain, no? Nangyayari yan at patuloy na nangyayari. Inuusig ang simbahan Katoliko sinusunog. Sabi sa 9, hindi na namin nakikita ang aming mga tanda. Wala ng propeta pa at wala ng sino man sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan. Sa 10, hanggang kailan o Diyos magduduwahagi ang kaaway? Lalapastanganin ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailanman? Hinulaan, no? Lapastangan ito, no? Ito yung adversary, ito yung tinatawag na Satan, no? Satan means adversary, it means accuser. Ito yun, no? Yung mga alagad nito ang namamayagpag sa mundong ito na kahit kailanman sa patuloy nilang pamamayagpag, hindi nila kayang gibain ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Kaya ang ginagawa ng mga alagad ng wicked one na ito, sinusunog yung simbahan, pinapatay yung mga kaparian, pinapatay yung mga madre, pinupugutan ng mga ulo yung mga Kristiyano, sinusunog ng buhay, di ba?
So, saan doon natin makikita kung sino talaga itong mga follower at kung sino talaga yung tinatawag na beast o antikristo sa panahon natin ngayon, no? Amen. Ito yung pang-11. The head over many countries, no? Ito raw ay head, pangulo o puno ng lahat, no, ng maraming bansa. Yan ay mababasa natin sa Salmo 110. Basahin natin, no? Salmo 110:6. Okay. Mga katangian po ito, no? 110 verse 6. Basahin natin. Sabi dito, He shall judge among the heathen. He shall fill the place with the dead bodies, and he shall rule the heads over many countries. Siya yung pinakaulo at pinakapinuno sa lahat ng maraming bansa. Yan ang isa pang katangian ng Antikristo, no? Anong sabi? Siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, kanyang pupunuin ang mga bangkay, ang mga pook, siya'y maghahampas ng ulo sa maraming lupain, no? Maghahampas, no? So, sino ba itong naghahampas ng ulo na to, no? Ng mga wicked one na ito, no? So, alam na natin, no? Ilan ang katangian ng mga Antikristo, no? Naghahampas ng ulo sa maraming lupain. Means naghahampas, namumugot, pumapatay, no? Yan ang yung head over many, pinuno, no? Pinuno itong Antikristo na tinutukoy natin. Kailan ba maraming pinapugutan ng ulo ang simbahan? Kailan ba maraming pinapatay ang simbahang Katoliko? Bagkus ang mga miyembro pa ng simbahang Katoliko ang pinagpapapatay, no? Lalo-lalo na yung mga misyonary natin, no? Sa iba't ibang pangko ng Middle East, pinapatay, sinusunog at ginagawa ay inililibing pa na nga ng buhay paminsan-minsan, no? Kaya malabong mangyari na yung bintan ng ating mga separated brethren na ang simbahan o ang Santo Papa daw ay 666. Napakalayo po doon sa mga talatang binabanggit natin kung ano ang tunay na ugali o yung karakteristik ng itong tinatawag na mga beast o mga halimaw na Antikristo. Tinatawag din itong violent man, no? Violent man. Okay, basahin natin ang Salmo 140, no? Tinatawag itong violent, no? Violente, no? Violenting tao. Kailanman na pansinin ninyo, no? Maraming mga papa ang namuhay na hindi gumawa ng kabayolentehan, no? Yung iba, aminado naman tayo, mayroong mga pope sa kanilang mga personal na buhay, merong mga hindi nakagawa ng mabuti pero hindi ganong kabayolente na gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, no? Dahil yung ginawa nilang kasalanan ay kasalanan personal nila yon at hindi kasalanan ng simbahang Katoliko. Aminado naman tayo, merong mga pope na hindi maging maganda ang pamumuno at hindi maganda ang pamumuhay during that time na sila ay nag-reign. Pero kailanman hindi sila nag-oppose sa aral at turo ng simbahang Katoliko at kailanman hindi nila kinalaban si Kristo, no? Amen. Okay. Ito ay mababasa natin sa Salmo 140, ang katangian ng isa ng beast, no? The violent man, chapter 140 verse 1. Ang sabi dito, deliver me, O Lord, from the evil man. Preserve me from the violent man. Sabi, no? Iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ako sa marahas na tao, no? Itong Antikristo ay marahas, no? Marahas, no? Pansinin ninyo, no? Kailan ba nagkaroon ng karahasang ginawa ang simbahang Katoliko at ang mga kapapahan? Bagkus ang simbahan ang hinaharas, pilit na ginigiba, pilit na pinababagsak ang simbahan, pero nanatiling nakatayo ang ating simbahan, no? Napakalayo dun sa hinagap ng bintang ng ating mga separated brethren, no? Another, sabi pa ng iba, ito raw ay tinatawag na yung Assyrian, no? Assyrian. Bakit nag-conclude itong ating ang ating reference na ito raw ay Assyrian, no? Basahin natin, no? Sa Isaiah chapter 10, nag-conclude po yung ating referensya na ito daw ay pinalalagay ng mga scholar, even yung mga during the early times ay Assyrian, no? Isaiah chapter 10, basahin natin. Chapter 10, verse 5, then 12. Sabi dito, basahin natin. O Assyrian, the rod of mine anger, and staff in their hands in mine indignation.
Taga-Assyria na pamalo ng aking galit, siyang tungkod ng kasangkapan ng aking pag-init. Sa 12, tingnan natin, no? Wherefore it shall come to pass that when the Lord had performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, no, and the glory of his high looks. Kaya't mangyari na pagka inaisagawa na ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, aking parurusahan ang kagagawan na mapagmalaking loob na hari ng Assyria at ang kalawalhatian ng kanyang mga mapagmataas na tingin, no? Tinutukoy dito na ito raw ay isang Assyrian, no? Palatandaan na ito raw ay isang Assyrian, yung Antikristo, no? Actually, marami ng mga Antikristo, no? Ito po ay mga palatandaan at mga katangian na tinutukoy ng Biblia kung sino itong mga beast o yung mga halimaw na ito, no? Meron ding nagsasabi na ito rin daw ay hari ng Babylonia, no? Saan natin mababasa yan, no? Sa Isaiah chapter 14 verse 4. Mga katangian po ito ng Antikristo, no? Na hindi natin masusumpungan kailanman sa mga Santo Papa natin, no? 14:4. Ganito po ang sabi. Thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, no? And say, how that oppressor sees the golden city sees, na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari ng Babylonia, at iyong sasabihin kung paano namimigati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat, no? No, pansinin niyo, no, hari ito ng Babylonia, no, king of Babylon. So sa 12 nating ibababa sa chapter 12, ito ay parang prefigure ni Satanas, no? Tinawag itong sa 12, sabi dito, how art you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art you come down from the ground, which didst waken the nation? Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa, no? That is the parallel between the Babylonian and Lucifer, no? Kino-consider itong ganun din si Lucifer at ganun din itong hari ng Babylonia. Yan po yung mga katangian ng mga Antikristo na lumitaw at patuloy na lilitaw dahil marami sila, no? Okay. Tinatawag din itong son of the morning, no? Sa pang 15 nung binasa natin, sabi doon, di ba? Na nahulog mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, na ikaw ay lumagpak sa lupa, no? Kina-consider ito na parallel between the king of the Babylon and the Lucifer. Okay. Next, tinatawag din itong spoiler, no? Spoiler. Okay, no? Saan talata? Yan ay mababasa sa Isaiah chapter 16 verse 4 hanggang 5. Basahin natin. No, Isaiah chapter 16 verse 4 then 5. Sabi dito, let mine outcast dwell with you, Moab. Be thou a cover to them from the face of the spoiler. Ayan, no? For the extortioner is an end, and spoiler sees the oppressor are consumed out of the land. Patirahin mong kasama mo ang aking natapon. Tungkol sa Moab, maging kalungan kaniya sa mukha ng mananamsam. Yun ay spoiler, no? Sapagkat ang mamimigati ay mauuwi sa wala, ang pagsamsam ay matitigil, ang mga mamimigati ay malilipol sa lupain, no? Mananamsam ito, no? Mananamsam, ibig sabihin, mananakop, no? Mananakop, mamamatay tao, pumapatay, no? Nagsusunog ng mga sinagoga. Kailan pa nagkaroon ng pagkakataon ang Santo Papa ay nagsunog ng simbahan? Di ba? Yan ay ugali at karakteristik ng mga Antikristo na galit sa tunay na simbahan ng ating Panginoon. Okay. Pang-17, no? Tinatawag itong the nail, no? Yung pako, no? Hindi ito yung literal na pako, no? Ito po ay karakteristik niya, no? Ito po ay mababasa doon sa Isaiah chapter 22 verse 15. Ayan, tingnan natin, no? Isaiah chapter 22 verse 15. Ang sabi dito, basahin natin. Thus saith the Lord God of hosts, go get you unto his treasure, even unto Shebna, which is over the house, and say, ganito ang sabi, no? 16:25 po, no? Basahin natin, no?
15 pala yung nabasa ko. Sabi dito sa 16:25, sabi rito, okay, basahin natin. In the day, sa Isaiah chapter 22 verse 25 po. No? 15 po yung nabasa ko, sorry po. In that day, said the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place is be removed, and be cut down and fall, and the burden was upon that shall be cut off, for the Lord had spoken it. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, matatanggal ang pakong nakapit sa matibay na dakop, at magbabalikwat at mahuhulog, at ang mga sabit niyon ay malalaglag pagkat sinalita ng Panginoon, no? Tinatawag din itong nail pako, no, na mahuhulog, no? Amen. Kaya pansinin ninyo, no, na ito raw ay mawawala sa kanyang kinalalagyan, itong pako na to, no? Kung itataas mo doon sa 22:21, no, meron din doong magiging ipapako din, no, at sa liwat doon sa sinasabi doon sa hula doon sa sa in the house of David, no, sabi niya, in the key of the house of David I will lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Ayan, no, yan yung isang ilalagay doon. At sabi nito, at ang katungkulan ng sambahay ni David ay iatang ko sa kanyang balikat, siya'y mabubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara, walang mabubukas. Pero itong man of sorrow, o itong man of sins, ito ay malalaglag sa kanyang kinatatayuan at bubunutin na parang pako. Marami ng mga emperador na nalaglag sa kanilang kinatatayuan, sa kanilang pamumuno, at sa kanilang kapangyarihan, no? Amen. Tuloy natin. Ito rin ay tinatawag na branch of the terrible ones. Ayan, no? Pang-18 palatandaan ng karakter ng Antikristo. The branch of the terrible ones, no? 25:5 ng Isaiah. Basahin natin. So, i-take note nyo po ito. Pwede natin itong magamit pang-depensa sa ating simbahan, no? 25:5 ang sabi dito. Basahin natin. Thou shalt bring down the noise of strangers as the heat in the dry place, even the heat with the shadow of a cloud. The branch of the terrible ones shall be brought low. No? Ayan. Gaya ng init sa tuyong dako, patitigilin mo ang ingay ng mga taga-ibang lupa. Gaya ng init sa pamamagitan ng lilim ng apalapaap, matitigil ang awit ng mga kakilakilabot. No? Ang tawag pala sa taong ito ay kakilakilabot. No? Terrible one. Bakit terrible one na tinawag itong branch of the terrible one, no? The branch of the terrible one shall be brought low. Bakit? Dahil ang ginagawa nito ay karumal-dumal, no? Pumapatay, pinakakain sa leyon, sinusunog yung mga, kaya nga tinawag itong beast, no? At tinatawag din sa kanyang characteristic bilang branch of the terrible ones, no? Naghahasik ng lagim, no? Naghahasik ng pagkatakot sa bawat tao. Kailan ba nagkaroon ng Santo Papa na naghasik ng takot sa lahat ng mga sangkakristyanuhan? Wala. Okay? Pang-19 na palatandaan. The profane and wicked prince of Israel. Ayan, isa pang no? Isa pang allegorical, no? The profane and wicked prince of Israel, no? Saan natin mababasa? Sa Ezekiel, no? Tingnan ninyo kung ano yung katangian ng Antikristo na ito. Ezekiel chapter 21 verse 25 to 27. Ganito ang sabi. And the profane wicked prince of Israel, whose day is come when iniquity shall have an end. At ikaw, o masama na nasugatan ng ikamamatay na prinsipe sa Israel, na ang kaarawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Tandaan ninyo, no? Tingnan ninyo yung typology nito doon sa New Testament, na ang halimaw na to nasugatan, no? Nasugatan yung halimaw na to. Tingnan nyo doon yung parallel nito, no? Yung typology na meron ding halimaw doon na nasugatan, no? Pansinin ninyo, no? Merong parallel between the beast na nasugatan at Prince of Israel na nasugatan din dito, na halos ikamamatay niya. Ganon din doon sa New Testament na itong nasugatan na to na halos ikamatay niya, no? Makikita niyo yung parallel ng typology ng Old and New Testament, no? Tuloy natin. I will overturn, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. Aking ititiwarik, ito rin na may hindi na mangyayari uli hanggang sa dumating yaong may matuwid na kanya ang aking ibibigay sa kanya, no?
Ito yung tinatawag nating Prince of Israel na mayroong wicked, no? Wicked, no? Talagang siya ay prinsipe na halos ikamatay niya nung siya'y nasugatan. Tingnan niyo yung Revelation chapter 13. Ganon din yung isang halimaw na ito na nasugatan na halos ikamatay niya, no? Nakita ninyo, yan ang mga katangian ng mga, ito po ay literature po ito, wag po natin itong ililiteral, no? Literature po ang Biblia, kaya dapat understanding ay atin po itong natin itong unawain sa pamamagitan ng literature na pamamaraan at hindi literal na pamamaraan. Okay, tinatawag itong little horn, no? Maliit na sungay, no? Pag sinabi kasing horn sa Biblia, kumukonsider at ito po ay sumisimbolo na ito ay kapangyarihan. Okay, no? Ano yan? Daniel chapter 7 verse 8, may kapangyarihan. Yes, ang mga emperador during that time may mga kapangyarihan yan, no? Basahin natin ang Daniel chapter 7 verse 8. Ganito po ang sabi. Okay, ganito ang sabi, no? I considered the horns, and behold, there come up among them other little horn, before whom there were 3 of the person plucked up by roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and the mouth speaking great things. No? Aking pinagdidili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ng mga iyon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay na nabunot sa mga ugat, at narito ang sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Tingnan nyo yung nandoon, yung harlot of the Babylon do, di ba? Nagsasalita ng mga against sa Lamb of God, no, nandoon, no? At ito ay mayroong 4 na bundok o 4 na 7 horns na tinutukoy, no? Ang tinutukoy po doon yung mga emperador ng Roma, hindi po ang Santo Papa. Okay, no? Doon po natin makikita, no, na nandoon, no? Kung titingnan natin, no, sa Daniel chapter 21, chapter 8 verse 21, ganito yung sabi, Tagalogin natin para mas maganda. Sabi rito, ako'y tumingin at ang sungay ding iyon ay nakipagdigma sa mga banal, no? Kailan nakipagdigma ang mga Santo Papa natin sa mga banal? Wala. Nakipagdigma itong sungay na to, itong makapangyarihang ito, no? Sa mga banal at nanaig laban sa kanila. May parallel ito sa sa New Testament, doon sa Revelation chapter 13, no? Hanggang sa mga matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang mga panahon dumating na inari ng mga banal ang kaharian, no? 23. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan ang pagluluray-lurayin, no? Okay. Sa 24, ang tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari na babangon, at ang isa'y babangon kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay ang 3 hari. Ito po yung tinukoy natin, sino yung mga 10 hari o yung 10 emperador na nandito. Pinangalanan na po natin ito sa una nating topic. Karugtong lamang po ito. Ito po ang mga karakteristik at katangian ng tunay na mga Antikristo. At isa po dito si Antiochus Epiphanes. Pansinin nyo, Antiochus, Antikristos, di ba? Parang magkasing lang, no? Antiochus, Antikristos, no? So, mamaya tatalakayin natin yan. No? Wait lang po natin, no? Then, yung tinatawag nating Daniel 9:26, no? Yung tinatawag the prince that shall come. No? Daniel chapter 9 verse 26. Sino ba tong prince na darating, no? Basahin natin. Sabi rito, sa 6, ganito ang sabi. Daniel, sabi niya gano'n, na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta at nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. Neither have we hearkened unto the servants the prophets, which speak in the name of our kings, our princes, our fathers, and to all the people of the land. No? Kaya nga meron binanggit dito na isang prince of Israel, no?
Kaya ito po ay dumating, no? Bago ka maging pinuno, kailangan maging prince ka muna, no? Dahil pag wala na ang hari, yung prinsipe na ang susunod na magiging hari, no? Ayan, pansinin niyo, nawala si Caligula, pumalit si Nero, pumalit si Hadrian, pumalit si Domitian, pumalit si Diocletian, yon, no? Doon natin makikita kung paano itong mga halimaw na tinutukoy ay paulit-ulit na nagbabalik-balik ang kanilang kapangyarihan at kanilang pagiging man of perdition o isang mabangis na halimaw na umuusig sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pang-22, the vile person, no? The vile person, no? Yan ay mababasa natin sa Daniel chapter 11 verse 91. Basahin na verse 21, hindi po 91. Daniel 11 verse 21. Ganito po ang sabi. And in his estate shall stand up a vile person, or a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flatteries. At ang kahalili niya natatayo ang isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya'y darating na panahong katiwasayan at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya. Ayan, no? No? Pansin niyo, magtatayo, no? Ito raw ay magtatayo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya, no? Mga pandaraya, mapanlinlang na mga aral, mapanlinlang na mga gawain ang itatayo ng ano na to, ng tinatawag nating vile person, no? Sa panahon natin maraming ganyan, no, na ang kahalili niya itatayo sa isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya'y darating na sa panahong katiwasayan at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya, no? Okay, yan ang isa pang karakteristik ng isang antikristo. Yung bang number 23, tinatawag din itong the willful king. Ayan, willful king. Daniel 11:36. Basahin natin. Sabi po dito, no? Kaya kung niyo po yung mga talata na to, pwede natin i-identify kung sino itong antikristo na inakapit nila sa ating mga simbahang katoliko at kapapahan. Sabi dito, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos, at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay na laban sa Diyos ng mga Diyos. At siya'y giginhawa hanggang ang galit ay maganap, sapagkat pinasiya ay gagawin. Yan yung mga nagke-claim na yung mga emperador during that time. Tinatawag silang mga Diyos din, no? Sinasamba sila bilang Son of God o bilang Diyos. Yung mga tinatawag na emperor worshipper, no? Pinakikilala nila kanilang Diyos, no? Amen. So wala po tayong makikita at makana na sinasabi ng Santo Papa na siya ay Diyos, no? Wala po tayong aral na ang Santo Papa ay Diyos, bagkus siya po ay servant of the servant of God, no? Hindi siya bilang hari, kundi siya ay bilang servant of the servant of God. Kaya yung mga binigay natin mga karakteristik ng mga antikristo na kinakapit sa Santo Papa, napakalayo po sa anumang hinagap na ating binigay ng mga talata. Okay. Sa number 24, tinatawag rin itong the idol shepherd. Kung ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo tinawag na good shepherd, ito naman ay tinatawag the idol shepherd. Okay. Ito po ay mababasa sa Zechariah chapter 11, no? Gaya ng sinabi ko, no? Kung ang ating Panginoon ay tinatawag na good shepherd, ang man of perdition na ito ay tinatawag namang idol shepherd, no? Chapter 11 verse chapter 11, Zechariah chapter 11 verse 16 hanggang 17. Sabi dito, for lo, I will raise up a shepherd in the land, which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heel that is broken for feed that stand still, but he shall eat the flesh of the fat and tear the clothes in pieces. Sapagkat narito ako magtitindig ng isang pastor sa lupain na hindi dadalawin yaong naghihiwalay, ni hahanapin man yaong nanganaligaw,
ni pagagalingin man yaong mga pilay, ni papangginain man yaong mga magaling, kundi kanyang kakainin ang laman ng mga taba at lularayin ang kanilang mga kuko, no? Idol pastor ang ilalagay, no? Hindi ito dadalawin. Sabi magtitindig ng sa isang lupa na hindi dadalawin yaong mga nanghihiwalay, ni hahanapin yaong mga naligaw. Hindi nito hahanapin yung mga naligaw, no? Pero ang Santo Papa, hinahanap yung mga separated brethren natin na tumiwalag sa simbahang Katoliko at patuloy pinagdarasal na manumbalik sila, no? Taliwas dito sa tinatawag na idol shepherd doon. Tuloy natin sa 17. Sa Abana walang kabuluhang pastor na nagpapabaya ng kawan, ang tabak ay sasabit sa kanilang kamay. At sa kanyang kanang mata, ang kanyang kamay ay matutuyong mainam at ang kanyang kanang mata ay lalabong lubos. Yan yung isang katangian na isang idol shepherd o isang pastor na isang antikristo. Amen? Next, tinatawag din itong the angel of the bottomless pit, no? Angel of the bottomless pit, Revelation, no? Tinatawag din siya anghel na nagmula sa kaila-ilaliman, no? Okay. Ito, Revelation chapter 9 verse 11. So parang wala po yatang nagtatanong sa inyo, no? Wala ho ba kayong itatanong, no? Itanong nyo kay Brother Mel, no? Chapter 9 verse 11. Sabi dito, sign natin. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon. But in the Greek tongue, what his name is Apollyon, no? Sila'y may pagkakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebro ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon, no? Ito po ay nagpapakilalang anghel, no? Anghel ng kailaliman, bottomless, at sa Hebro tinatawag siyang Abaddon, sa Griego tinatawag tong Apollyon, no? Sa panahon natin ngayon may mga nagpapakilalang mga anghel, no? Siya daw ay anghel, ganyan, no? So, doon natin makikita kung sino itong mga antikristo na dumating na sa sanlibutan, na ang tinuturo ay taliwas sa turo ng ating simbahan at nagpapakilalang anghel na sugo, no? Sabi nga doon, no, na and they had a king over them, sa Tagalog, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman, ang kanyang pangalan sa wikang Hebro ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Kaya yung nagpapakilalang mga anghel na sinasabing sugo at nagtuturo ng taliwas sa turo ng ating simbahan, mag-isip-isip tayo mga kapanalig, mga kapananampalataya. Yan ay ahente ng Antikristo na pumarating at patuloy na darating. Sabi nga na ating binasa sa 2 Thessalonians chapter 2, di ba, in the following verse, sila ay marami na at ngayon ay nasa sa libutan na. Okay. Okay, so doon natin makikita, no? Yun po ang 25 katangian ng Antikristo sa panahon noon, ngayon, at sa kasalukuyan at sa mga darating, no? So, sino ba itong during that time? Kailan pinagbintangan ng ating mga kaibayo sa pananampalataya itong ating simbahang Katoliko na ito raw kuno ayon sa kanila, no? Saan nagsimula yan? Unang-una, ito po kung papaano nagkaroon ng konsepto na Antikristo yung ating simbahan na ibinintang ng ating mga separated brethren. Okay. The Waldensian and Albinesian heretics as well as expression was only the metaphor in their case. It was the only after the time of the Reformation that the name was applied to the Pope in its proper sense. It then fast particular into the creed of the Lutherans and has been seriously defended by them as late in 1861 in the Script for Lutherancy Theology. Saan daw nanggaling yung bintang? Doon sa mga Waldensian at Albinesian heretics na pinulot ng mga Protestante. Ganon din si Martin Luther noong that time na sila ay nag-e-exist. No, doon pa lang. Pero during that time, walang mga ataking ganun. Pero nung lumitaw itong mga anti-Catholic na Waldensian and Albinesian heretics, as well as Wycliffe, and has called the Pope by the name of Antichrist, no? Sila yung tumawag sa Santo Papa. Yung mga Waldensian, Albinesian, heretics,
as Wycliffe and Huss called the Pope by the name of Antichrist. Even si Martin Luther, no, ginamit nitong mga pananalita na mga Waldensian, Albigensian heretics, even si Wycliffe and John Huss. No? Si John Wycliffe at si John Huss, sila ang nagpasimuno na gamitin ang salitang Antikristo laban sa simbahang Katoliko. No? Doon natin makikita kung saan nagmula, sino yung pasimuno. No? Okay. So, doon natin malalaman, ano pa? Ano ba yung mga opinion itong mga ito? Sino ba yung ang papasi daw, no? Ay Antikristo. Sabi rito, the opinion admitted that the Antichrist must indeed appear in the concrete form, but it identified this concrete form with the system, no? Sabi ng mga, sino nagpasabi na ang papasi daw ay sistema ng Antikristo? Si Luther, si Calvin, si Zwingli, si Melanchthon, si Butcher, si Beza, si Calixtus, si Bengel, si Michaelis, and almost all the Protestant writers of the continent are cited as upholding this view. Mga Protestante po ang nagpasimuno ng mga ganyang bintang sa simbahang Katoliko. See, doon natin nakikita na itong ating mga separated brethren, kaya galit na galit sa simbahang Katoliko at pinagbibintangan ng ating mga kapapahan na Antikristo dahil yung pinaka-leader, yung mga ama ng mga Protestante during the time, sila ang numero 1 at pasimunong nagpakalat ng ganong bintang against sa simbahang Katoliko. No? Mga Albigensian, Waldensian, si Huss, si Wycliffe, si Zwingli, no? etc. Mga founder po yan ng mga Protestant church na ngayon ay nag-i-exist at patuloy na sinisiraan ang inang simbahan at ang simbahang Katoliko, no? So, mayroon po ba kayong mga katanungan, mga kaindi? So, kung wala na po, maraming salamat po at naway nakapagbigay ako ng magandang topic para mapagkakilala natin ang tunay na Antikristo sa panahon natin ngayon. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa atin, no? Lalo na doon sa patuloy na tumutulong sa ating gawain sa pagmimisyon natin sa simbahang Katoliko. Hindi po kami titigil hanggat nandiyan po at patuloy nyo kaming sinusuportahan. Maraming salamat sa inyo, no? Yung pong aming channel, meron po kaming bagong channel. Maglalaman po iyon ng mga faith, seeking, and understanding, no? Hindi po yun kagaya dito na pagdepensa sa ating simbahan. Yun po ay palalalimin natin ating pananampalataya, ating pong aanuhin doon yung ating pangunawa. Uunawain natin ano ba yung pananampalataya natin, sasaliksikin natin kung ano yung ating pananampalataya, no? May mga iba't ibang context po o content po yung ilalagay po namin dyan, hindi po yung kagaya ng nandito, no? Salamat po. Yung ito pong ating ginagawa ay pagdepensa sa simbahang Katoliko. Yung pong ating ikalawang page, mag-subscribe na po kayo. Maglalaman po yun ng mga aralin na dapat nating ang ating pananampalataya, dapat nating saliksikin at dapat nating unawain at intindihin nang sa gayon lalo pong lumawak ang ating pananampalataya. Kaya mga kaindi, let us subscribe our second channel, Faith, Seeking, and Understanding, no? Salamat po at maraming salamat sa inyo. Muli, salamat sa inyong lahat at patuloy na sumusubaybay at nanonood sa aming page, channel sa mga darating pang mga araw. Maraming salamat sa inyo. At bakit po walang mga nagtanong? Muli, bago po tayo magpaalam, meron pong nagbigay sa amin ng sponsor na sino po ang magsesend ng kanyang lit picture na sama-samang nagdadasal ang pamilya sa loob ng December, no? Sa 4 na linggo po ito, bawat mananalo at mapipili ng ating sponsor, sila po ang bibigyan ng 1,000 pesos na padadala po through Palawan Express. Kaya mga kaindi na nanonood dito, kung kayo po mga pamilya, mga kaibigan nyo na nagsasama-samang mag-prayer, mag-picture na po at mag-send at kung mapili po kayo ng ating sponsor, siya po ang magbibigay ng 1,000 pesos. Ang topic po natin, ang ating pong topic ay the family that prays together stays together, no? Yan po ay bigay po ng sponsor natin, no? Sila po ay nagpapadaloy ng kanilang mga biyaya, blessing sa pamamagitan ng ating mga channel. Kaya hindi po namin sinasabi yung mga pangalan ng taong nandito. Bakit? Pinoprotektahan po namin dahil sabi nga kapag gumawa ka sa kabila, wag mo na ipagmakaingay ito. Dahil pag sinabi natin,
wala na po silang matatanggap na reward sa ating Panginoon. Kaya nananatiling nakatago po ang kanilang mga identity. Pero lagi po silang nanonood, sumusubaybay dito sa aming channel. Hanggang sa muli mga kaindi, maraming salamat. God bless us all. Muli, humihingi po ako ng tulong panalangin para po doon sa mga biktima ng bagyo, landslide sa mga nagdaang araw, lalo na sa Kabikulan, sa Marikina, at ganun din po doon sa Cagayan Valley, Isabela. No? Ang dami po nasalanta. Ipanalangin natin ang mga yumao doon, lalo na yung mga separated doctrine natin na may makatagpo sila ng awa at tabag sa piling ng ating Panginoong Diyos. Sama-sama po natin silang ipadasal upang makatanggap sila ng kapayapaan doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay. Muli, inaanyayahan ko po kayo sa isa pa naming channel, Faith Seeking and Understanding. Yung ating pananampalataya, ating sasaliksikin at ating pong iintindihin at uunawain. Maraming salamat. God bless us all. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing, tindigan ang tama, ipaglaban ang katotohanan. Amen. Pro Deo Ecclesia, Viva Cristo Rey, Ave Maria, Gracia Plena. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Ang Ama ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magkita-kita tayo sa susunod pa nating mga topic na darating pa sa mga darating na araw. At pagdating po ng December, puro po about Christmas ang ating tatalakayan, no? Santa Claus, Belen, Caroline, etc. no? Patungkol po sa pagdiriwang simbang gabi, yung mga putobongbong, bakit may misa digal, tatalakayin po natin yan pagtungtong po ng December, no? Salamat po at maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Amen.